ako, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romántico. Bakit may mga alaalang iniingatan? At ito ay mahirap iwaglit sa isipan. Bakit sa tuwin ay nagbabalik kapag pinuntahan ang pook na naging saksi, kaya ang daigdig mo'y naging makulay? Bakit lalo nitong pinagtitibay ang dating tagpuan? Kumusta po kayong lahat, mga kaibigan? Narito na ngayon ang huling yugto ng kasaysayang tampo sa ating palatuntunan. Ang sulat padala ng taga-subaybay natin mula sa Parañaque City at siya'y nagpatago sa pangalang Monique. Mr. Romántico, para maka-move on po, dapat ay handa tayong tanggapin kung ano ang ipagkalob sa atin ng kapalaran. Labis akong nasaktan sa kataksilan ni Carlo, ngunit tanggap ko na. Sinabi ko na lamang sa aking sarili na magsisilbing aral yon upang sa susunod, hindi na ako basta-basta mahuhulog sa isang lalaking hindi ko naman po lubos na kilala. Tito Yoli, magpapaliwanag po ako. Pagkatapos ng ginawa mo, wala ka nang dapat pang ipaliwanag, Carlo. Sinaktan mo ang damdamin ng anak ko. Wala po akong kasalanan. Kitang-kita sa litrato ang pagiging two-timer mo. Anong wala kang kasalanan? Mabuti na lang, nagkataon naroon din sa mall na yun ang kaibigan ng anak ko na si Ivy. Nakuhanan kayo ng litrato. Kaya meron siya matibay na ebidensya. Tita, siya po yung babaeng... Trixie? Sir? Halika. Ay, ma'am. Magkasama lang po kami sa trabaho. Wala po kaming relasyon ni sir, ma'am. Ayan po. Narinig nyo. Malinaw. Wala kayong relasyon? Wala po. Supervisor po ako sa call center. At siya naman po ang aming team leader. From time to time, kailangan namin mag-usap para magplano kung paano palalakasin ang team namin. Ay, Diyos ko, akala ng anak ko. Kaya nga po kayong kinausap ko, tita. Please naman po, tulungan niyo ako magpaliwanag kay Monique. Mama, bakit ang aga niyo umuwi? Sadya ako maaga nagsara ng pwesto natin, anak. Nagmamadali ako makauwi. May gusto akong sabihin sa'yo. Tungkol po saan? Monique, yung picture sa cellphone ng best friend mo, iyon ay... Hindi ko na ho best friend si Ivy, Mommy. Galit ako sa kanya. Kasi nakakadiri siya. Pakinggan mo muna ako. Oo nga, may kasamang babae si Carlo sa picture. Pero hindi pala niya girlfriend ng babaeng yun. Ha? Kasamahan pala niya yun sa call center. Paano niyo ho nalaman? Pinuntahan ako ni Carlo sa pwesto natin sa palengke. Nagpaliwanag siya sa akin. At kasama niya yung babae. Team leader daw yan sa call center. At si Carlo bilang supervisor. Kailangan daw talaga nilang mag-usap madalas para gumawa ng plano
kung paano palalakasin ang kanilang team. Totoo kaya yung sinasabi niya, Mama? Alam ko nagsasabi ng totoo si Carlo, anak. At saka yung babae, maisasama ba niya yun para kausapin ako? Kung totoong meron silang relasyon? Anong dapat kong gawin ngayon, Ma? Kung ano nang masakit na salita yung nasabi ko kay Carlo. Munti ko pa nga ho siyang sampalin eh. Ma, anong gagawin ko? Mr. Romantico. Mr. Romantico, kung makakasalubong ko po si Carlo sa kalye, kayang-kaya ko siyang lapitan upang humingi ng tawad. Tinatawagan ko siya sa cellphone, ngunit hindi ko po siya makontak. Tinetext ko, subalit hindi po siya nagre-reply. Baka tuluyan na siyang nagalit. Nakipagkita lang siguro siya kay Mama para linisin yung pangalan niya. Para patunayan kay Mama na wala sa kanya yung diferensya sa pag-break namin. Monique? Ano naman bang kailangan mo, Ivy? Sorry sa mga nasabi ko sa'yo sa rooftop ng admin building nung isang gabi. Pinagsisisihan ko nang nasabi ko mga yun. Sorry talaga. Alam ko na bigla ka. Tatanggapin ko yung paghingi mo na sorry kung may isang bagay kang aaminin sa akin. Ano yun? Nang kuhanan mo ng picture sa cellphone mo sina Carlo at ang babaeng kasama niya, ano ba talaga yung intention mo? Yung protektahan ako? O gusto mo lang ba talagang sirain yung relasyon namin? Ivy, kasi... Kung gusto mong bumalik yung pagiging magkaibigan natin, aminin mo sa akin yung totoo. Ano? Nagsiselos ako kay Carlo. Ano? Kaya gusto ko magalit ka sa kanya. Gusto ko mag-break kayo. Please, patawarin mo ako. Kung ayaw mo sa isang kagaya ko, hindi naman kita pipilitin. Pero please, ibalik natin yung dati nating pagiging magkaibigan. Okay. Sorry rin sa masakit na salitang nasabi ko sa'yo. Bugso lang ng galit ko yung nasabi kong nandidiri ako sa'yo. No, wala akong ganong nararamdaman sa mga katulad mo. Pero, alam mo, dapat paglabanan mo yung ganyan damdamin. Kasi mali. Ivy, pareho tayong babae. Hindi ko naman ginusto na magkaganito. Basta naramdaman ko na lang. Sorry. Sabihin mo sa akin kung ano pwede kong gawin para maitamang maling nagawa ko. Simple lang, Ivy. Ano yung simpleng yun? Hanapin mo si Carlo at mag-sorry ka sa kanya. Roland, naaawa ako sa pinsan mo eh. Laging walang kibo. Pagdarating siya galing sa trabaho, magmamano lang sa akin. At dediretso na sa kanyang kwarto. Madalas hindi na kumakain ng hapunan. Tito Henry, apektado po talaga siya sa nangyayari sa kanila ng una niyang girlfriend. Isang tomboy daw palang nanira sa kanya. Meron talaga mga tomboy na tuso. Pero hindi naman lahat. Pero malalampasan din ho ni pinsan ang pangyayari niyan. Yun nga rin ang sabi ko sa kanya. Kumbaga ka ako sa pagmamaneho. Parang isang maliit na hump lang sa kalye ang kanyang nadaanan. Parang paalala lang upang higit na maging ligtas ang biyahe niya sa buhay.
Nang makapag-out ako sa office namin, nagulat ako nang sabihin sa akin ng guard na may naghihintay daw sa akin. Ikaw pala. Hindi ka ba galit sa akin, Carlo? Alam mo, Ivy, kung tutuusin, dapat talaga akong magalit sa'yo. May sinira kang relasyon. Inaasahan ko, mumurahin mo ako pag nakita mo ko. Pero hindi mo yun ginawa. Kaya lalo ko nanliliit ngayon sa harap mo. Hiyang-hiya ako sa'yo. Unang kita ko pa lang sa'yo, pinalata na ako sa kilos mo. Alam ko agad na T-bird ka. Alam mo rin ba na in-love ako sa kaibigan ko? At nagsiselos ako sa'yo kaya kita siniraan. Nang malaman kong ikaw ang kumuha ng picture sa aming dalawa ng aming team leader, hindi na ako nagulat. Bakit ayaw mo akong murahin? Sige na, murahin mo ako. Kahit sapakin mo pa ako eh. Kahit duraan mo pa ako sa mukha, hindi ako gaganti. Hindi ako papalag. Hindi ko gagawin yun. May respeto ako sa mga katulad mo. Anong ibig mo sabihin? Yung ate ko na nalunod sa beach sa Pangasinan, T-bird yan. Katulad mo. Na-in-love din siya noon sa kapwa niya babae. Kaya naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Salamat. Salamat sa pangunawa. Isa kang mabuting tao. Dapat ka talaga sa pagmamahal ng kaibigan ko. Pero sana, Ivy, sana dumating ang time na ma-realize mong dapat kang magpakababae at bumuo ng sarili mong pamilya. Hindi ko kinokondem yung mga katulad mo na nakikipagrelasyon sa kapwa nila babae. Pero sana, matanggap nila ang katotohanang ipinanganak silang babae. At ang babae ay para sa lalaki. Mr. Romantico. Mr. Romantico, umiiyak pong nakipagkita sa akin si Ivy matapos niyang makipag-usap kay Carlo. Sinabi niyang nagawa niya ang kondisyong hiningi ko upang manumbalik ang aming pagiging magkaibigan. Inaasahan ko po na pagkatapos mag-sorry ng kaibigan ko kay Carlo, ay makikipag-usap na rin sa akin ang nobyo ko. Kaya lang, walang Carlo na dumating sa bahay namin. Darating din sa akin. Tinanggap lang siguro niya yung pagsusorry ni Ivy. Pero yung relasyon naming dalawa, isinuko na siguro niya. Bakit hindi man na siya nagpaparamdam sa akin? Bakit parang baliwala na ako sa kanya? Bakit? Hindi ba namin kayang itama yung mga mali sa relasyon namin? Monique? Monique? Bukas po yan, Ma. Narinig ko. Humihikbi ka na naman dito sa kwarto mo. Kinausap na nga po siya ni Ivy. Pero siya pa ngayon yung para nagmamalaki. Bakit hindi niya ako pinupuntahan? Ma, bakit hindi niya ako kinakausap? Ay, nako, bata ka. Akin na nga. Taas mo yung mukha mo. Papahiring ko yung luha mo. Ikaw talaga. Bakit ganyan nakangiti po kayo, Ma?
Natutuwa ba kayo na umiiyak ako? Hindi. Natutuwa ako kasi tatahan ka na. Ano pong ibig niyong sabihin? Alala, tumayo ka dyan. Ayusin mo ang sarili mo. Magpulbos ka kahit konti para mawala yung pangingintab ng mukha mo, ha? Sige na, lumabas ka sa sala dahil may bisita ka. Bisita? Sino pong bisita, ma? Lumabas ka sa sala at nang malaman mo. Galit pa rin ho ba sa akin si Monique? Kaya ayaw niya akong harapin, tita. Di na. Hindi nagalit siya yung anak ko. Lalabas na yon. Nagpapaganda lang dahil mukha raw siyang pindangga. Sige ha, maiwan na kita dito sa sala. May gagawin pa kasi ako sa kusina. Akala ko po ayaw niya akong harapin eh. Salamat po, tita. Okay. Carlo? Monique, sorry ha. Ngayon lang ako nakapagpakita sa'yo. Bakit nga? Kasi nagkaroon kami ng 3 days team building sa Baguio. Hating gabi na kaming nakauwi kagabi. Yung mga text ko, bakit hindi mo sinasagot? Isa pa yun. Nang malasing ako, kasama ang pinsan ko, hindi ko alam kung nahulog o nadukot sa akin yung cellphone ko. Sorry. Umiyak ka dahil sa akin. Hindi mo naman kasalanan kung bakit ako umiyak. Kasalanan ng kaibigan ko. Okay na ulit tayo, ha? Monique, hindi ko kayang mawala ka. Ako rin, Carlo. Kailan ka lang naman dumating sa buhay ko. Pero ang lungkot pag wala ka. Hindi ko maipaliwanag yung emptiness na naramdaman ko. Akala ko kasi tuluyan na tayong maghiwalay. Pero ngayon nakita kita. Eto, masaya na ulit ako. Makakangiti na ulit ako. Monique. Dahil alam ko, hindi ka na mawawala. Dahil ang mga dasal ko, dininig ni Bathala. Mr. Romantico. Mr. Romantico, sa ngayon po ay graduate na ako at kasalukuyang nagtatrabaho bilang call center agent at sa ilalim po ng gabay ng supervisor kong si Carlo, umaasa akong mabilis kong makakamta ng mga pangarap ko. Napag-usapan na rin po namin ang tungkol sa kasal, ngunit mga ilang taon pa po siguro bago yun maganap. Mag-iipon muna kami upang mapaghandaan ang aming kinabukasan. Sa mga pagkakataon po na dinadalaw ko ang lola ko sa Pangasinan, walang palya. Pinupuntahan namin ni Carlo ang lugar kung saan kami nagkakilala. Ang hindi namin makakalimutang tagpuan. Hanggang dito na lamang, gumagalang Monique. Maraming salamat sa ibinahagi mong kasaysayan ng pag-ibig, Monique. Bagamat, siyempre, meron tayong masasabing medyo hindi maganda tungkol sa iyo kasi naniniwala ka sa mga paninira ng ibang tao. Ang tunay na pag-ibig, ang busilak na pagmamahal ay hindi nagkakaroon kailanman ng alinlangan. Kinakailangan bigyan ng pagkakataon ang iyong minamahal upang makapagpaliwanag. At kung siya ay tapat mong minamahal, siya ang iyong paniniwalaan. Bagamat nakaraan na yon, sana nagsilbing aral sa ating mga taga-subaybay. Hangad namin na maging maligaya ka sa mga darating na araw at siguro naman ay ihaharap ka ni Carlo sa dambana. At pagdating ng mga sandaling yon ay lubos-lubos ang inyong magiging kaligayahan na nagsimula
sa isang tagpuan. Ang mga nagsiganap bilang Monique Regine Castillo sa papel na Carlo Bobby Cruz, nakasama sina Chiquit Amor, Olive Madredejos, Susan Robles, Phil Cruz, Dante Castro, Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, Technician Bong Muyan. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Alex Areta sa direksyon ni Luz Fernandez. Sa lahat po na patuloy na tumatangkilik sa ating palatuntunan, maraming salamat po. At sana patuloy din po ninyong dalawin ang FB page ng Mr. Romantico upang maiparating sa amin ang inyong mga mungkahi at opinyon. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr.